Guys, kay hinep na coach team ko na nanggaling, hindi niya bibigyan ng time restriction ang nagbabalik na si LA Tenorio. Hahayaan daw niyang lumipad ang former Ateneo Blue Eagle player. Hahayaan niyang i-enjoy nito ang pagbabalik sa hardcourt since February 19. Sa kanilang laro laban sa Terra Firma Jeep, December 3 po yan, bukas yan. Pag-uusapan din natin ang papainit ng papainit na kupuna ng Magnolia. Isinama na ni Coach Chito Victolero ang NLEX Road Warriors bilang panlima nilang biktima dito sa Commissioner's Cup. Ang Hotshots na ba ang pinaka-hot na team ngayon sa PBA? Kung lalong umiinit ang Hotshots ay patuloy naman ang panlalamig ng talk and text. Semplang na naman sila kagabi laban sa Northport Batangpier. Parang nakikita ko tuwang-tuwa si Mikey Williams na nagkakamada ngayon ng talo ang team na ayaw ibigay ang hinihingi niyang buwan. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Kumusta kayo mga ka-Republic? Pausa pa rin po ang inyong lingkod. Anyway, isang solid performance na naman ang ipinamalas ng TNT import na si Randy Hollis Jefferson. Pero yumukod pa rin ang tropang Giga laban sa Northport Batangpier 128-123. Na-arrest ng Batangpier ang kanilang pagdaos-dos para mahinto ang dalawang sunod na pagkatalo. Mayroon na silang 3 panalo ngayon at 2 talo samantalang may 3 talo rin ang talk and text sa 5 laro. Bagamat malaki ang lamang ni Hollis Jefferson in terms of scoring, 35 points against Joyce 21, ay nanaig pa rin ang mga bataan ni Coach Bonitan sa pangunguna ng Gilas player na si Arvin Tolentino katulong ang rookie na si Fran New. Nasayang ang tig 22 points ni Calvin Octana at Kubuntin, pati na ang 20 points ni Jason Castro dahil sa mga timely baskets ni na Franyo at Tolentino lalo na sa pag-uumpisa ng extra period. Sa totoo lang, kung hindi nagmarakulyo si Mikey Williams, siguro'y hindi mangyayari ang nararanasang mga pagkatalo ng TNT. Pero kung kayo po ang tatanungin mga TNT fans, okay lang bang magsakripisyo muna ang inyong team para bigyan ng disiplina ang isang abusadong player? Samantala, nakatagpo ng halimaw na bagong import ang NLEX sa katauhan ni Stokely Chafee na sa kanyang debut game ay umiskor agad ng 23 points at naghalimaw ng 19 rebounds. Si Stokely Chafee ang pumalit kay Thomas Robinson na pinasibat ng NLEX team management matapos magbakasyon ng walang paalam sa Palawan. Ngunit pinaniniwalaan na mas naging dahilan ng pagsipa kay Robinson ay naging bastos ito at nakipagsigawan pa sa mga team officials ng Batangpier. Anyway, nagpakita ng angas ang NLEX new import at sa loob ng inakala ng marami na kaya nilang putulin ang serye ng mga panalo ng Hotshots. Ngunit sa first half lang nakasabay sa Magnolia ang mga bataan ni Frankie Lim at sa pagsapit ng third quarter, muling umiral ang nangangagat na depensa ng Hotshots. Nagtulungan sina Gio Halalon at Mark Baroka upang dahan-dahang iwanan ang NLEX. Nasaktan din ang Road Warriors sa performance ng humuhusay na si James Lapo na nag-contribute ng 16 points. May pantapat na sila kina Japit Aguilar at Christian Standhardinger ng Ginebra. At partida pa yan dahil hindi pa naglalaro si Calvin Abueva. Pag okay na ang The Beast, lalong magiging halimaw ang mga bataan ni Coach Chito Victolero. Puro positibo ang nangyayari ngayon sa koponan ng Magnolia, kaya ang tanong ng marami, ang Hotshots na ba ang pinaka-hot na team ngayon sa PBA? Ito na nga kaya ang tamang panahon para pumitas naman sila ng kampyonato. Samantala, sa panghuli nating balita, excited na ang marami sa December 3 dahil magbabalik na si LA Tenorio sa hardcourt sa kanilang laro laban sa Terra Firma Jeep. Si Coach Timko na ang nagsabi walang time restriction si Teniente at hahayaan niya itong i-enjoy ang isang bagay na matagal nitong hindi nagawa since February 19. Huling laro ni LA bago niya ini-announce na mayroon siyang stage 3 colon cancer.
Pero hindi talaga nagpahinga sa basketball ang PBA Ironman. Kasabay ng pagpapagamot, nagsilbi siyang assistant coach ng Gilas Pilipinas team na nanalo ng gold medal sa Hangzhou Asian Games. Malaki na ang ipinagbago ng kupunan ng Tira Perma Jeep sa pagbubukas ng Season 48. Dati ay permanent resident sila sa paanan ng team standing at nananatili sila roon hanggang sa pagtatapos ng buong season. Pero mula nang dumating ang kanilang top rookie na si Stephen Holt at Christian David, ngayon ay may 2 na silang panalo at 3 talo, good enough para sa 8th place kasukob ang TNT. Kailangan ng Jeep ang panalo laban sa Gin Kings, ngunit mas kailangan iyon ng Ginebra upang masukuban ang Phoenix sa 2nd place upang makadikit sa Magnolia ang team na nagbigay sa kanila ng nag-iisa nilang talo. Kung sa bagay sa yugtong ito ng torneo, importante sa bawat team ang bawat panalo upang maging cushion nila sa crucial na parte ng tournament. So guys, pasensya na sa malat na boses ko. Sana sa susunod ay magaling na tayo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Joel Atienza, Papa Kiko, Carlos Kayanan, Rosemary Juan, Rubin Dulor, Marcelo Trambulo, Cats 77, at si Rolly Merihildo, pati sa kanyang kapatid, Arnel Merihildo and family, Gina Merihildo, galing kay Rolly Merihildo from Cainta, Rizal. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.